Obserbahan lang namin almost 2 weeks. Paglabas namin, naka-close yung eyes niya. Paano tinanggap ni Brenda ang kalagayan ng sanggol na isinilang na walang paningin? Alamin yan sa tampok nating kwento ngayong linggo. The Zarina and Camille story dito sa The 700 Club Asia. Susunod na. Wala na marahil hihigit pa sa kaligayahang madarama ng mga bagong kasal, kundi ang mabiyayaan ng anak ang kanilang pag-iisang dibdib. Ito ang nadama ng mag-asawang Brenda at Alvin nang magbuntis agad si Brenda sa kanilang panganay. Una-una lagi kong pinagpipray na maging healthy ako, tapos maging maayos yung baby ko. So, by God's grace and guidance, hindi naman niya ako pinabayaan during my pregnancy. Kasama ang asawang si Alvin, regular ang pagpapacheck up ni Brenda upang masubaybayan at matiyak ang normal na development ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang suporta ng asawa ko, lagi niya akong sinasamahan sa mga check-up. Kung ano yung sinasabi ng doktor, inumin ko kasi alam niya na minsan takot akong uminom ng mga gamot, so ganon. Tapos yung mga fruits, lagi namang bumibili siya. Bagamat kung minsan ay nakadarama ng pangamba si Brenda, patuloy siyang kumakapit sa Panginoon. Yung pregnancy, wala akong naramdaman na natakot. Lahat, ini-offer ko kay God. Trust ka lang kay Lord, so hindi ka dapat mag-worry. Makalipas ng ilang buwan, isinilang ni Brenda ang isang malusog na sanggol at pinangalanan nitong Zarina. Subalit sa kabila ng malusog at normal na pangangatawan, mayroong hindi nakitang malalang karamdaman ang bata. Wala namang sinabi ang doktor na may kapansanan siya or what. Obserbahan lang namin almost 2 weeks. Paglabas namin, naka-close yung eyes niya. Tapos 2 weeks, naka-close pa rin. Tinignan yung record, sabi niya, wala naman po. Tinignan din siya ng pedya. Okay naman po siyang lahat. Nang magpatingin sa ibang espesyalista, nakumpirma ang kondisyon ni Zarina. Siya ay may microphthalmia, dahilan ng kanyang pagkabulag. Masakit man, maluwag pa rin sa pusong tinanggap ni Brenda ang napag-alaman. Tinanggap ko kasi sabi ko, pinigay mo siya sa amin. Nasa isip ko, lahat ginawa ko, regular check-up, tapos lahat ng advice ng doktor, sinusunod namin. So, thank you Lord kasi binigay mo siya sa amin kasi alam ko na may purpose ka. Pinagkatiwala mong ibigay sa amin, so gagawin ko kung ano yung nais niya. Para sa proper care at upang maalagaan ng tama, kumonsulta si Brenda sa mga eksperto. Talagang ginaguide ni Lord na napupuntahan ko yung mga tao kung sinong dapat lapitan. Sinunod na mabuti ni Brenda ang lahat ng in-advise sa kanya kung paano aalagaan si Zarina. Papalaking ko siya na yung hindi siya naiiba sa lahat. At saka ipaparamdam ko sa kanya na wala siyang kapansanan. So parang ano lang siya, yung ordinaryong bata. So ganun ang ginawa ko mula maliit. Talagang pinagagawa ko sa kanya yung pwede niyang gawin. Yung lugar na pwedeng puntahan, pinupuntahan namin. Makalipas ang 3 taon, ipinagbuntis ni Brenda ang pangalawa nilang anak. Sinagot kaya ng Panginoon ang kanyang dasal na ito'y may paningin? Abangan niya sa pagpapatuloy ng kanyang kwento sa linggong ito. You know, Peter, I can relate with Mommy Brenda. When you are awaiting, the coming of your child, talagang you really fill your mind with good thoughts, di ba? Na you'll be healthy, the baby will be healthy, you're so excited and everything. So, I cannot imagine the disappointment that she felt when nasabihan sila na the child cannot see. And parang siguro the first thing that she probably felt, which I would have probably felt, was sana ako na lang. Diba, parang, you wanna exchange, because mahirap yun eh. But I think the beauty of her story is they were not alone when they faced this particular challenge. Tama. And the Lord was with them. Correct. Yeah. And it allowed her to be even more committed Yeah. to
to her newborn baby, no? Yeah. Because of that. You know, the thought of becoming parents brings indescribable joy as you anticipate the arrival of your little bundle of joy. But when the baby you've been praying for and expecting is diagnosed with disability, you feel the earth crumbling down on you, breaking into pieces every fiber of your being. Napakatotoo niyan, Peter. Pero para kay Brenda, masakit man, ay tinanggap niya ang katotohanang walang paningin ang kanyang isinilang na sanggol. Naniniwala pa rin siyang may magandang plano ang Panginoon, may purpose, sabi nga niya, di ba? Sa kabila ng kapansanan ng anak. God values and loves people with disabilities. Our Lord Jesus Christ, while on earth, treated disabled people with dignity and gave them a place of belonging in society. The four Gospels show Jesus' great compassion for His people with disabilities and their families. Pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos na siyang lumikha sa atin. Pero sa totoo lang, Peter, meron sa atin na kakaiba ang pagtingin at pakikitungo sa mga taong may kapansanan. Yung iba nga iniisip nila marahil parusa ng Diyos sa kasalanang ginawa ng mga magulang o ninuno. Katulad na lang ng mga apostoles ni Jesus. Nang makita ang isang taong ipinanganak na bulag, tinanong siya, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Tama. You know, if you're parents of children with disabilities, you can find comfort and hope in God as you navigate the challenges of your children's special needs. The Bible tells us in Romans 8:28 that in all things God works for the good of those who love Him. God assures us that whatever the physical or mental condition of our children, they are part of His greater plan. He will give you strength to sustain you through every season of your journey. But you must have a personal relationship with Jesus. You must accept Him into your life. Surrender everything to Him. Surrender your life to Him and let Him rule over your life. And if you want to do that right now, then follow us in this simple prayer. Lord, this is perhaps the most challenging thing in my own life. But Lord, you showed us by your life, you face not only challenges, but all sorts of insults, all sorts of hate, Lord, from the people who turned their backs on you. So you know how it is and how it feels to be betrayed. So right now, Lord Jesus, I take strength and comfort from your example, that through you, I can overcome. So right now, Lord, as I surrender these challenges to you, as I surrender my life to you, the sins that I have committed, my wrongful doings in the past, I humble myself and ask for your forgiveness. And even so now, invite you into my life to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will journey with me in this newfound faith, in victory because of you. Thank you for dying on the cross, paying for all my sins in the past, my sins today, my sins tomorrow are all nailed on that cross. And for that, I am grateful. Lord Jesus, thank you. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Caring for children with special needs can be emotionally, physically, and spiritually challenging. Pero alam niyo po, God's help is just a prayer away. It is your direct line of communication with God and a powerful tool for seeking comfort, strength, and wisdom. Sinasabi sa Bible, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip,
Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat, and there is nothing that you cannot handle. Lord, in behalf of all parents, Lord, who are tired and weary as they raise their children, Lord God, thank you na sinabi mo sa amin, come to you, all who are weary and heavy laden, and you will give us rest. Panginoon, tulungan mo kaming maranasan ang kapayapaang pinapangako mo, Panginoon. Lord, sinusuko namin sa iyo ang aming kapaguran, Lord, kalituhan, Lord, ang aming mga tanong, Panginoon, knowing that in your word sabi, you are our strong tower and our refuge. At ikaw ay aming agarang tulong sa oras ng pangangailangan. Father, we pray for refreshing and encouragement and provision, Lord. In the name of Jesus, we pray for healing, Lord. Total healing, Lord. In the name of Jesus. Amen and amen. Amen. And the Lord is speaking to a mother right now, and He's bringing healing and comfort to your emotions that are just in turmoil because yung kampansanan na dala-dala ng anak nyo. So even now, in the name of Jesus, receive God's peace. Receive God's secure plan for you and your child for life. The Lord is committed in His love and faithfulness towards you. What He began in you and in your child, He will bring it to its full completion. Receive that by faith. You will walk in victory despite the challenges. God is on your side. In Jesus' name, amen and amen. Kung sumabay kayo sa aming panalangin at tinanggap ninyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, mapanghahawakan nyo na ang pangakong ito ng Diyos. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Share with us that important decision that you have just made. If you felt the presence of God while praying with us, let us know that together we can thank and praise God for His goodness. You can also share with us whatever challenges you're going through right now, and our trained prayer counselors will give you biblical advice and pray for you. Our contact information is on your screen. Sa aming pagbabalik, makakasama natin sa studio si Brenda upang ibahagi ang marami pang hamon na kanyang hinarap bilang ina ni Zarina na isinilang niyang walang paningin. Huwag kayong aalis. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Magdodonate tao sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. cbnasia.com/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang nila oh. Kaya ko na po to. Sige. Excuse pero to. Ako na po dito. Relax na po yan.
Yan. Pagkatapos ko, Kuya Rodel, ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate, eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! We are back on the 700 Club Asia and we have with us Brenda. Welcome to the show, Brenda. And welcome. Thank you for joining us. Okay, Brenda, may tanong ako sa'yo. Ako bilang isang ina rin, alam ko kung yung joy ba na nararanasan habang ipinagbubuntis mo yung panganay mo, si Sarina. Naalala ko, ako nga, gumawa pa ako ng kanta eh. Pero paano mo i-describe yung naramdaman mo nang malaman mo na walang paningin si Sarina? Bali po nung una, nung pagkalabas naman kaagad hindi namin. You didn't know yet? Hindi pa po. Kasi wala naman sinabi yung doktor. Pero after 2 weeks, hindi pa nag-open ng eyes. Doon namin nalaman. Tapos inano ko sa doktor, okay naman daw. Pero nung una kong naramdaman, di naman ako nagtanong or basta sabi ko, thank you Lord. Kasi yun yung binigay mo sa akin. Okay. So, yun yung initial na But how about your husband? Ganun din ba? Yung husband ko po, hindi. Medyo umiyak siya. Wow, ang nakakamangha naman na nakapagpasalamat ka kaagad, Did that help you, yung pagpapasalamat? Nagbigay ba ng lakas sa'yo yun? O... Opo, kasi sabi ko, binigay niya yun, alam niya na kaya ko, saka may purpose siya. Okay. Bakit kaya hindi na-detect sa prenatal care yung tunay na kondisyon ni Sarina when she was still in your womb? Hindi nila na Hindi po, nagtaka nga ako eh. Hindi, wala silang kung di pa nung after na 2 weeks na napansin namin hindi nag-open ang eyes. Saka pa kami bumalik doon sa doktor ko. Okay. Tapos sabi ng pedya, wala daw naman depression. Okay. Tapos inano lang ng father ko na pumunta na tayo mismo sa ophthalmologist. Yung doon pa po namin nalaman. Oo. I wonder, Peter, if there is technology that will determine... Today, perhaps, baka meron. But I know, ganun din even after a child is born, tinetest lahat, ang mata, ang hearing, lahat. And it takes time before they release na everything is normal. Oo. So, Brenda, paano ninyo inalagaan si Sarina para siya ay mabuhay tulad ng isang batang may paningin? Inilagaan ko po sa Sarina na as in normal lang na bata. Kung ano yung ginagawa, sa paglalaro, kahit sa panonood ng TV, sa pag-games ginagawa niya. Tapos sa sarili niya, maliit pa lang siya, tinuturoan ko po siya na matuto siya sa sarili niya. Kahit sa paliligo, yung basta yung sa sarili niya para kahit mag-isa siya, kaya niya. Wow. So, how did you react naman dun sa bullying ni Sarina? Anong ginawa mo nung nangyari yung bullying sa kanya? Bali, hindi naman po ako masyadong nag-worry kay Sarina kasi parang nagmaana yata sa akin na yung medyo may pagkatapang. So, kaya niya po yung sarili niyang pagtanggol. Wow. So, and I believe part of that, Brenda, kasi you raise her as a normal child Di ba? Nagkaroon siya ng kumpiyansa. Confidence, oo. Oo, tama. Wow. Pero kinikwento niya sa'yo, halimbawa kung may magbubuli sa kanya, sinasabi naman niya sa'yo? Hindi po siya nagkakwento, yung mga kaklase. So talagang yung mga classmates Ang niya. mga klase po, So that means to say sinasabi. talagang she's defending herself. Opo. Kaya niya Sinabi talaga. niya na lang po na may nambuli po siya, pero inano po niya, hinarap niya po yung kaklase niya. Wow! Sabi nga pagkasabi ng kaklase niya, Mami, tita, sinapak niya. Sabi ko, paano niya ginawa? Tapos sa kakaputin ng si Sarina, sabi ko, anong ginawa mo? Kasi nakakaaninag po sa
although sabi po ng mga doktor, total blind, nakakaninag po siya ng kaunti. Sabi ko, anong ginawa mo? Hinanap ko, Mami, yung ulo, tapos sinapak ko. Oh my God. I don't think that person bullied her again. Oo nga. Pero it's amazing kasi siguro yung inyong pagpapalaki, nagkaroon siya ng confidence, hindi siya natakot, di ba? Brenda, kanina nabanggit mo na pinalaki mo si Serena na hindi nga niya alam na bulag siya, di ba? So I'm so curious, kailan niya nalaman? Or how did it happen? Pinasok mo ba siya sa school? Or... Bali po, pinasok ko una siya sa nung kinder ng Philippine National School for the Blind. Okay. So, minsan po nung pagkapasok niya, umuwi siya. Nung umuwi na, tinatanong niya po, ano daw po yung Philippine National School for the Blind. Kasi hindi pa niya alam Tagalog yun. Sinabi ko yung eskwelahan para sa mga bulag. So sabi niya, bakit doon ako nag-aaral? Di man ako bulag. Wow! Kasi sa school ko talaga siya, pinababayaan lang ng lakad lang siya ng lakad. So pag may time po, pag wala na siyang klase, natawagan ako sa office. Mag-isa lang siya. Imagine. How can a person testify? It's beyond faith, ha? Yeah. You're talking about your actual eyesight. Di naman ako bulag, Mami. Bakit ako nandito? Yeah. So means for her, all her senses were telling her, you're normal. Yeah. You're not blind. That's amazing. The grace of God. Oo. No, talaga. Ma'am Brenda, yung pagka-raise mo sa kanya, talagang remarkable. That's the only word I can think of. Amazing. It's really amazing. Grabe. I pray that all moms will be as inspired and as excited like you. Insightful. So insightful po. Naku, maraming salamat, Brenda, for being here with us and sharing with us your valuable story. And maybe later on we can find out ano mga sikretong ginawa mo. Baka meron dyan. Okay. Sa aming pagbabalik, malalaman natin kung ano ang pinagmumulan ng sakit na dumapo kay Serena na isinilang siyang walang paningin. Abangan niyo yan. And welcome to the 700 Club Asia. It's designed to bring the whole range of CBN ministries to Asia. So Lord God, I ask for your healing for all who are watching right now. Even the replays of this will be so powerful. Lord, there's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. Just play and if you win, you're happy. Kahit naman sino kahit gano'ng kayaman ka pa. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God. I just point everything to Jesus, and He's the one responsible for everything. Join us on our mission to bring miracles into people's homes, one prayer and story at a time. Partner with us. As a teenager with a disaster of a life back in the late 70s, I will always be thankful to Pat Robertson and the 700 Club for leading me to the Lord. Never kong naisip noon na balang araw ako'y mapapasama sa mga hosts ng Pinoy version nito. Today, the 700 Club Asia continues boldly ahead with its mission of bringing miracles into broken lives. Maternal condition, yung kondisyon ng mommy during pregnancy. Kasi merong mga sakit na kung yung mommy meron, syempre, pwede niya maipasa sa kanyang anak. For example, any type of infection like yung tigdas or rubella. No? Pagka yung mommy merong rubella, pwedeng maipasa sa anak that may lead to blindness of the child. Hindi lang blindness, pati problema sa ibang part ng katawan. Pwede rin mangyari yun dun sa bata. No? Other conditions din ng mother, for example, diabetic ang mother or hypertensive. So, pag pinanganak ang bata, pag nagkaroon ng problema during delivery,
pwedeng magkaroon ng lack of oxygen dun sa bata. So it may also affect the eyes and the whole body. Retinopathy of prematurity po ang tawag natin doon, kung saan ang bata na pinapanganak na less than 32 weeks, no, prone magkaroon ng blindness. No? So ito ang kailangan nating bantayan. Yung kay Sarina, ang diagnosis na nakalagay doon ay anterior staphyloma at microphthalmia. No? Ang ibig lang sabihin nito, pinanganak siyang mas maliit yung buong eyeball, yung mata, kumpara dun sa normal na size ng eyeball. No? So pagka ganon, hindi normal ang development ng mata. No? So maaaring during development ng ni Zarina sa kanyang mommy's womb, hindi normal. Pwede kasing genetic. No? Ibig sabihin yung mga problema sa genes na nagkukos ng kondisyon niya sa mata. No? So, yun yung maaaring dahilan ng kanyang problema sa vision. Kasi importante sa bahay mauna eh. Sa bahay mag-start ang safety, kumbaga, para sa isang batang visually impaired. No? So, we need to make sure na yung environment niya is conducive to the child being mobile, meaning kailangan nakakalakad pa rin ang gusto yung bata, maglakad mag-isa, become independent. Hindi ibig sabihin na pagka may problema sa paningin, yun na yun. No? Kasi marami pang kailangang matutunan, marami pang kailangang, you just need to be strong about it. Pati yung family support is very important, as well as the support of the environment. Thank you, Dr. Michelle Lingao, for that very informative segment. No? And that's true. No? The help and the family support is so vital. It begins in the home, so that when you're outside, the child is also not just safety conscious, but magkakaroon ng kumpiyansa, confidence. Yes, no? yes, that's true. The Bible encourages us to embrace everyone with love and dignity, regardless of physical or mental challenges. In both the Old and New Testaments, we see how God treats people with disabilities with care and grace. In Leviticus 19:14, God commands us to treat them kindly and give them the right to appropriate opportunities in all areas of life, such as education and employment. Do not curse the deaf or put a stumbling block in front of the blind, but fear your God. I am the Lord. When we have the fear of the Lord, we have a reverent relationship with Him. We honor Him, we respect Him, trust Him, and obey Him. Yan. Nakasulat din sa Bible kung paano natin dapat tanggapin ang mga taong may kapansanan. Ang sabi sa Lucas 14:13 and 14, kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga banal. Thank you all for watching, and thank you to all our faithful partners who help make the daily broadcast of the 700 Club Asia possible. If you want to be part of this mighty work of God, call us or scan the QR code on your screen. Bukas, sa pagpapatuloy ng ating tampok na kwento ngayong linggo, malalaman natin kung ang pangalawang anak na isisilang ni Brenda ay may paningin. Abangan nyo yan. Ngayong Martes, kahapon napanood natin kung paano natanggap ni Brenda na bulag ang kanyang panganay na anak. Sa pagsilang ng kanyang pangalawang anak, ano kaya ang kahihinatnan ng kanyang buhay? At that time, nagpasalamat pa rin ako kay Lord kasi bakit ko ikakahiya yung mga anak ko. Muli nating subaybayan ang inspiring story ni Sarina at Camille. Dito lang sa The 700 Club Asia, Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.